Yan. Takas. Pagkagaan-gaan bombahin. Kahit daliri lang gamitin. So, hello, magandang araw sa ating lahat. Meron na naman akong bagong project ngayon. Samahan nyo ako, magbaon tayo ng tubo ng tubig. Para sa mga hindi pa nakakapanood sa aking video sa pagbaon ng tubo, sundan nyo ako para dagdag kaalaman. Ito yung aking panghukay. Pumupurol kasi ito pag laging ibinabayo sa bato. Pumupurol. Ganda kasi yung matalim, madaling bumutas ng lupa. Bale, ito yung PVC na ibabaon ko. Didus ito. Ito yung ire-ready ko na ito. Bale, sinasalpakan ko pa ito ng tubo. Para sakto lang siya dito. Yan. Sakto lang siya dito sa ganito. Pag wala kasi ito, masyado siyang maluwag dito. Malalaki ang bato na papasok sa loob, kakalang sa panghukay. Kaya dinudoblehan ko siya dito para medyo mas maliliit na bato ang papasok sa loob. Madali siyang ilabas. Ayun, yung mga malalaki naman na bato, kahit mga ganito sa kamao ko kalaki, nahahawi na lang yan. Nahahawi yan pag nasiritan ng tubig. Yan. Ang gagawin natin, kasi medyo masikip siya, paiinitan lang ito para makapasok itong isang tubo. Ayan, ganyan lang kahaba yung nilalagyan ko ng mga butas-butas. Kasi dito sa lugar namin, pag nilaliman, maalat na ang tubig. Kaya ang sawsaw ng tubo na yung pinaka-straw niya ito, pag sumawsaw siya ng mga 1 feet, matabang na yan, malakas na yan, hindi na naubusan. Kasi pag nilaliman pa, maalat na pag nilampasan ang balong. Kaya pag tumapat siya sa balong, pasok na yan dito yung tubig. Pero kung mga malalalim na baon, pwedeng habaan yan, kasi ang purpose niyan, marami ang papasok na tubig sa loob ng casing. Dito sa amin, malapit kami sa dagat, control lang yung haba ng mga butas-butas dito, kasi itinatapat ko lang ito sa balong. Kaya hindi na kailangan ng habaan pa ang mga butas-butas, kasi wala na ring silbi yung mga butas-butas na to, kasi hindi na siya nakatapat sa balong. Bale, isasara ko yung dulo. Isasara para yung mga bato hindi makapasok sa pinaka-straw. Kasi kung open lang siya,
hindi mawawala ng bato, ng buhangin. Kasi papasok sa dito. Hindi yan katulad ng may culvert na walang mahihigop na bato. Kung sa culvert, yung kaya mga balon, nakasawsaw lang ito, kahit open lang na ganito, pwede na. Hindi siya makakahigop ng buhangin. Yan. Ngayon, kakailanganin na naman natin ng apoy para patikumin ito. Ayan, ganyan lang. Okay lang yan na may butas kasi para yung tubig makakapasok din. Pero yung bato, hindi siya makakapasok. Ayan, pansinin nyo yung dulo ng straw niya. Ganyan lang din kahaba ang mga butas-butas niya. Dinamihan ko lang, parang ano lang siya, parang screen, parang buhangin masangga niya. Pero papasok ang tubig. Yan. Hindi na ito kailangan ng mahaba hanggang dito ang butas. Kailangan maiksi lang siya. Kasi pag ito ay hinabaan mo, pag hinabaan ang mga butas-butas dito, halimbawa, ang tubig bumaba, saka bubumba saka kukuha ng tubig. Pag bumaba na siya, pag mahaba itong mga butas-butas, hanggang dito, pag umabot na ang tubig dito sa unang butas, dito sa taas, sisingaw na yan. Pag sumingaw na yan, hindi na yan makakahigop ng tubig. Wala na rin kwenta itong hanggang sa dulo ng mga butas. Ang tubig, kahit marami pang tubig, hindi na siya mahihigop kasi sumingaw na dito sa taas, sa pinakaunang butas. Sayang na ang tubig na matitira. Marami pang tubig, pero hindi na makakahigop ng tubig yung bomba kasi bitin na siya, sumingaw na dito. Kaya kailangan maiksi lang. Marami lang siyang butas para ang buhangin masala. Yan. Hanggang dyan lang. Kasi pag naubusan ng tubig yun, halimbawa na agad, di natin masabi na hindi maagad. Kasi may mga pagkakataon na sa bilis ng pagkuha ng tubig, bababa ang tubig. Pag naagad siya, pag medyo may laman pa yung loob ng tubo, makukuha pa rin ng tubig. Kasi mababa ang butas. Hanggang sa hindi na siya makahigop, ibig sabihin wala na talagang tubig. Kuan lang naman ito, kumbaga abang lang siya kung mauubusan siya ng tubig. Pero kailangan pag nagbaon nito, dinidetect talaga para hindi mauubusan ng tubig. Balong. Pag balong kasi, hindi basta-basta maubusan yan. Yan ang kaibahan dito sa casing. Itong casing, kailangan mahaba ang mga butas-butas para ang tubig na nasa labas ng tubo, makapasok siya sa loob. Yan, ganun yan. At hanggat maaari, kailangan ang pagbaon nito, susukatin. May palatandaan. Para pag naglagay ka ng straw, itong pinaka-straw niya, itong sa gitna, kailangan ma-perfect mo na magkapantay sila. Yan. Para yung kung saan aabot itong casing, nandoon yung dulo nito. Yan. Para ang tubig, kung gaano kalalim ang abutin nito, yan ang lalim ng straw. Halimbawa, ang tubig sa casing niya, halimbawa hanggang dito, ang lalim. Dito yung straw. Dito siya hihigop.
bago makarating ang tubig dito, bago maubos ang tubig, marami yan, matagal yan kasi sige ang dagdag ng balong yan. Ang tubig palaging malalim, palaging nasa dulo ito. Hindi siya mabibitin sa paghigop. Ganon ang diskarte ko. Sana sa mga baguhan dyan na gustong matuto, sana masundan nyo. Okay, subaybay lang mga kadiskarte para sa dagdag kaalaman. Ayan. Dati kasi, yung ginagawa ko, may pangbarina ako na mas malaki dito. Na nakatread lang siya. Pwedeng palitan. Ngayon, ibinabarina ko muna ito, yung dati ko. Mas malaki siya dito. Pagka didos ang gamit ko, ang bakal ko, nasa 2.5 ang laki. Yan ang inuuna ko. Tapos, pag nahukay na siya, saka ko na ibubunsod ito, itong casing. Ngayon, ang nangyayari, may pagkakataon na pag hinugot ko na ang panghukay ko, nagtitibag sa loob. Pag ibinunsod ko na ang casing, hindi na makapasok doon, hindi na makabaon kasi nasasarahan na ang butas, nagtitibag. Kaya nag-isip ako ng ibang diskarte kung anong maganda para hindi na magtibag. Kaya naisip ko na pagsabayin sila. Pagsabayin ang panghukay ko at saka yung casing. Kaya ito ang ginawa ko at maganda naman ang kinalabasan. Kaya ito na ang ginagawa ko. Kaya lang itong aking panghukay, nakadesign lang ito ng 20 feet. Kasi pang puso lang ito, hindi ito pang malaliman. Ang pang malaliman, yung may ibinabaon muna na panghukay. Malaki. Tapos ang binubunsod namin na tubo, mga GI. Kahit magtibag siya sa loob, pinupukpok. Medyo mas magaan na rin pukpukin pagka may napaunahan na siya ng pagbutas nito na pangbarena. Kaya lang, itong ginagawa ko na pang puso, hindi ako nagbabaw ng GI kasi kinakalawang. Kaya plastic ang ginagamit ko at tubig. Kaya ganito ang naisip kong diskarte. Ipapasok natin itong pangbarena ko. Papasok natin dito para maipakita ko yung dulo. Doon. Ayan siya. Bale yung butas na dito, sakto lang siya. Kasi pag masyadong malaki ang awang, pumapasok yung mga bato na malalaki. Pag nakapasok sa loob, kumakalang dito sa pangbarena, hindi na mahugot. Kaya liniitan ko, sakto lang yung butas na makapasok ito. Mapasok man siya ng mga bato maliliit, mga buhangin lang, kaya nang itulak ng tubig pa taas palabas. Mas maliit siya dito kaysa dito. Para kung mapasok man siya ng buhangin, nagkakaroon siya ng malaking clearance na itutulak na ng tubig palabas. Ayan, nakaganyan siya. Yan. Ngayon, habang umaandar ang aking water pump, yung para panghukay, dito na lumalabas ang tubig niyan. Yung galing sa water pump na nagbubuga ito ng tubig. Yan. Pag nabugan siya ng tubig, lalambot yung lupa. Habang binabarena siya nito, lumalambot ang lupa, nahuhukay siya. Kaya pag habang binabarena, lumalaki yung butas, itong tubo naman kusang babaon. Sabay sila. Ganon ang diskarte. Pag bumaon ito, babaon ito. Sabay na sila. Hindi na magtitibag sa loob. Hindi na mapipigilan ito pagbaon. Kasi nauuna na ito naguhukay. Ang tubig dito malakas. Ang sirit. Kaya hindi pwedeng hindi siya mahukay. Yan, ganyan lang, sundan nyo lang para sa mga dagdag kaalaman, lalo na yung mga ngayon palang makakapanood sa paggagawa ko na to. At wag lang kalilimutan mag-subscribe, mag-like,
i-share na rin para sa suporta ninyo. Bale, itong ginagawa ko, dito ko na ito sa bahay ginagawa para pagdating doon sa pagbabaunan, wala na akong marami pang gagawin, naka-ready na, nakasukat na. Ngayon kung malalim ang balong, dinudugtungan ang tubo at dinudugtungan ko rin yung panghukay ko. May pandugtong ako niyan, naka-thread lang. Okay, yan. Dito na ako sa pagbabaunan ko ng tubo. Walang tao dito. Ayan, dito ako sa loob magbabaon. Kakarating ko lang ngayon dito sa lugar. Ito yung aking service. Ayan, puno ng gamit. Ayan, wala pa yung aking helper. Hintayin ko pa. Okay, mga kadiskarte, dito na kami. Umpisa na kami baon ng tubo. Bale, nahukayan ko muna dito dahil mga bato ito tambak. Ayun, no, malalim hanggang doon. Masyadong makapal yung tambak, maraming malalaking bato, kaya nahihirapan kami magpababa ng tubo pagka tatama ng bato. Bale yan kuan na yan, yung original na lupa na yan. Ayan, ito yung aking mga gamit. Bale may 2 drum ako, lalagyan ng tubig. Para sa mga baguhan, itong tubig na ilalagay dito, yan ang gagamitin kong panghukay. Ayan, may water pump ako, may mga hose. Ayan, at ito naman yung aking pangbarina, tulad ng pinakita ko doon sa umpisa nito. Sundan nyo lang para makita nyo kung paano ibaon. Ito naman yung aking hagdan. Bali tungtungan ko ito pagka medyo mataas pa ang tubo, para hindi na ako naggagawa ng boom. Okay, sundan lang mga kadiskarte. Alam kong marami nang nakapanood ng ganito kong ginagawa sa mga una kong vlog. Ito naman para sa mga baguhan at ngayon lang nakapanood, subaybayan lang para may matutunan kayong diskarte. Baka sakali makatulong ako sa inyo sa gagawin ninyo. Ganyan ang diskarte ko. Ilalagyan ko siya ng balde kasi lalo na pag ganito na tambak, pag nabasa ng tubig yan, nagtitibag. Kaya pag sinipsip na yan ng hose, puro buhangin at bato ang nahihigop ng water pump. Kaya kailangan may lagyanan ng tubig. Yan, habang nag-give sila at i-ready ko na ito. Binunot mo? Hila ko yung ganyan. Ayan, okay. Magkabit na tayo. Harap sa loob. Tali mo ito, Randy. Din yung tubo, din kasi natatangal. Tali. Oo. Ano yung silang? Taas po. Tataas pa, tataas. Taas lang, taas. Sige, taas pa. Taas pa. Yan po mga kadiskarte. Yan po yung highlights. Yan, nagpa-prime po tayo sa ating water pump. Makina. Ano na ito eh? Ispanagado na. Yan po ang Bale, sekreto niyan. hindi mo pa kakawalan ng tubig yan. Kailangan laging puno yan.
yan sa ilalim ano. Iba na kulay eh. Balong na! Okay na. Subukan natin limasan. Titingnan natin kung okay na. Oh! Bumaon! Bumigla eh. Maglisbaon eh. Paano pinakalakaw? Pero yan eh, ano lang yan, yung biro lang na yun. Pero ko lang yun. Siyempre kailangan may drill. Pero di kaya ng iba yun. Bawas naman, magbawas. Dimas. Tinatawag na dagdag bawas. Malinaw na eh. Grabe. Biglang Bigla, siguro nakano yun sa bato. Tapos bigla natanggal yung bato, biglang Biglang bumaon? Oo. Okay, yan. Mag-testing tayo. Papahigupan natin. Lilimasan. Subukan natin kung may laman na tubig. Medyo hindi lang dugtong-dugtong ang aking video. Gawa ng tong lugar na to. Wala pang kuryente. Nalubat ako. Okay. Papaandar tayo ng pahigupan ko ng generator. Ayan, ng water pump. Ay, medyo maraming tubig. Kaya lang, marumi pa. Marami pang buhangin. Yan. Lilimas tayo. Isang tubo lang kasi malapit kami sa alat. Ayan, makikita nyo dyan sa bandera yan. Alat na yan. Kaya control ang sukat ng tubig dito pag inabot ang balong. Hindi na kailangan laliman pa. Basta ang importante, may tubig. Ayan. Yung tubig namin. Ganyan kalakas ang balong. Oh. Kalayo. Medyo malinaw-linaw na siya. Okay. Ganda, maganda ang tubig. Ayan, yung iba dyan na mga nagtatanong kung pag nilaliman ay tatabang. Pag nilaliman yan, lalong aalat. Kaya kailangan yan, pag inabot lang ang balong, sakto na, huwag nang dagdagan. Kasi yung iba, sabi nila, kailangan laliman. Lalong umaalat yan pag dinaliman na malapit lang sa dagat. Ang tubo lang yan, 10 feet. Ayan. Ganito ang diskarte ko. Nilalagyan ko ng paa na tungtungan ng Jetmatic. At saka dito, nilalagyan ko ng onion para kung mag-repair nito, pwede siyang bunutin. Aangat siya. Tatanggalin lang dito. Yan. Tapos pag natanggal na ito, madali nang tanggalin ang Jetmatic, madaling ayusin. Ganyan ang teknik ko. Kaya yung iba dyan na nambuburaot na mahina daw dahil PVC daw ito. Diskarte lang yan.
Ngayon, pagka hindi ako naglagay nitong tukod, ang ginagawa ko, mula dito sa tubo na papunta dun sa ilalim na PVC, naglalagay ako dito ng coupling na GI. Dinudugtungan ko siya ng GI pataas. Tapos sisimintuhin. Matibay din yun. Pag wala ito, pag hindi ko nalagyan ng tukod, ng paa. Pero kung gusto ko PVC ang pataas, para pwedeng tanggal-tanggal siya, nilalagyan ko siya ng paa. May mga tornilyo dito sa pinakatainga para madaling ayusin. Ganun lang diskarte. Yan. Nininipisan ko lang ang simento niyan dito. Para kung mag-repair, madali lang siyang bungkalin dito sa puno. Manipis lang ang simento. Yan, manipis lang ang simento niyan dito. Kasi kinapalan ko ang buhangin na walang simento. Kaya pag nag-repair nito, madali lang. Kuan lang yan, tabon lang na hindi pasukin ng dumi yung loob. Okay, yan. Medyo tuyo na yung ating flooring. Kakabit tayo ng Jetmatic para matesting. Kabit na. Ayan, no? Katibay-tibay. Sabi ng ibang mga buraot mahina daw kasi plastic lang yung tubo. Paano ihina? Yan, na katibay-tibay ng paa. Pa-prime tayo. Yan. Takas. Pagkagaan-gaan bombahin. Yan, o. Kahit daliri lang gamitin. O. Galing, napakagaan. Medyo malabo-labo pa kasi bago pa lang. Okay, lagi lang mag-subaybay. Laging mag-like, mag-subscribe. At paki-share na rin po sa aking mga video para sa inyong suporta. Salamat sa inyong walang sawang pag-subaybay at pagtangkilik sa aking mga video. Bye-bye. Ingat tayong lahat.